O, mapagpalang araw, dito po tayo sa ating page, sa Maestro Lamurok Milam. O, kamusta po kayo lahat dyan? Matagal na akong di nagla-live. Kaya dito ko na pinagpatuloy ang pagla-live sa Lucky Charm mga sagamutan na pinag-uusapan. Kung kayo po may mga sadya, dito na lang po kayo mismo sumadya sa page. O, una sa lahat, personal kayong sasadya. Kung talaga mayroon kayong mga pakay. Marami kasing gumagamit din ng aking account. Mayroon pang makikita ko picture ko, hindi ko makilala kung sino ang nasa likod. Pero kita ko yung mga kalimitan yung mga huwad eh. Kasi makikita ko yung mga ipinopost nila, yung mga nagbebenta ng mga anting-anting na kung ano. Pero hindi po ako nagbebenta ng mga ganong anting-anting, nako. Kaya ingat, baka mga mutya, mga kuno mga binibenta, mga mutya-mutya, tas picture ko nakalagay. Mag-iingat po kayo, hindi po akin yan. At baka kayo madali, ay hindi ko na kasalanan. Dahil kasi, iba kasi kaya naman nakakakuha, naghahangad, ay sa kagustuhan magkaroon ng anteng, tas nakalagay pa yung picture ko, akala nila legit, hindi naman pala. Hindi po si Maestro. Hindi po ako yun. Pagpalang araw po sa inyong dalawa tayo at Ate Rosan na. Thank you. Sa tagal ko na rin nagsasaliksik kasi marami kasing mga gumagamit ng aking picture. Merong mga nagpapapicture din dito, hindi ko rin kilala. Tapos naggagawa ng page. Tapos kinukuha yung mga caption sa page. Hindi ako nagbebenta ng mga mutya kasi ang mga mutya, kaya nga sinabi mutya, bihira yan eh. Ay pagka dumami, di na mutya yan. Baka kung salang nadampot yan. Mga mutya, nakaw. Pag sinabing mutya, bukod tangi, nag-iisa. Ay karamihan ng mga mutya, sama-sama, dami, puno-puno sa garapon. Sige, nako, paano naging mutya yan? Yan ang mga mutya. Pati ang mga mutya, pati sa panahon ngayon, bihira nga eh. Bihira. Pati kung mayroong man totoo niyan, bakit ko ibebenta yan? Kung kahit sino man na makakuha, hindi ko ibebenta yan. At alam mo mutya yan nga. Ay yung mga ganong manggagamot na sinasabing bakit yung pong ibang manggagamot depende po sa medalyon kasi ang medalyon po talaga sa totoo lang kung mga pagkalalaking pinag-uusapan o kaya mga anteng-anteng obligado mong serbihan yan. Pero kung ano medalyon, baka medalya po ng honor yun, at tagal din mo na kailangan dasalan nyo kasi medalya ng honor yun eh. May nagtatanong, may mga bular yun, ang sabi yung medalyon, hindi na rin kailangan dasalan. Ayan ang mabigat sa walang pundasyon. Kasi kung mabubuhay pa yung mga sinaunang mga aral, talagang itinuturo talaga ng mga sinauna yung pagsiservisyo. Pagsiservisyo, yan ang tinuturo ng mga sinauna. Debosyon. At yan pong debosyon na tinatawag na yan, yan ang pinakang nagpapakain sa lahat. Kailangan lang, alam lang ang debosyon. Kaya minsan, sasabihin iba, hindi na rin kailangan dasalan. Sabi ko, depende kung ang nagkonsagrasyon ay mataas ang nalalaman at may binasbas talagang totoo. Kagaya pangalan ng Diyos, di na kailangan talagang dasalan nyo. Kasi nandun na yung pangalan ng Diyos, nandun na yung presensya eh. Katulad ng Semiphoras, Tetragrammaton. Pag yun ay kinonsagrat na basbasan, nandun na siya eh. Kasi iba kasi makapanluko lang, gumagawa ng mga istorya na wala naman sa, maging sa grammar, wala rin, maging sa lohika, wala rin. Kumakathana lang. Kaya lang ako hindi na talaga nagturo sa tagal na panahon. Nadala na ako magturo. Kaya ako'y nanahimik na lang eh. Abala rin pati pagtuturo eh. Aabalahin ka ng abalahin. Hindi mo naman sigurado kung yan ba'y kasama mo habang buhay. Kasi pagdating na nakuha na lahat ng nasa sa iyo, wala na. Nagkakaroon na ng kanya-kanyang paghahangad na hindi namang dapat.
Marami kasi naghahangad na hindi na maukol, pilit nilang inaabot. Kaya sila minsan nilalamon ng sariling masamang nasa. Yan. Okay lang daw ba mas mabasbasan ng holy water yung medalyon? Ay, walang problema. Wala namang masamang ang holy water kahit magbasbas pa ng holy water. Kasi kung sa divino ang gamit, kahit mabasbasan ng holy water, karagdagang pangalakas yan. Iba pa nga, nagpapabasbas sa pari eh. Wala namang masamang pabasbas sa pari bilang Kristiyano at bilang binyagan ka. Kung ikibinyagan sa Kristiyano, ay okay lang tumanggap ka ng basbas. Magandang araw po sa Maestro. Yan. Maestro, nagliliwatay ka ba dito? Hindi naman sa online. Hindi ako nag-online. Hindi ako ng online. Maraming mga naglabasa, mga nag-online. Kaya lang ako hindi ko tinutulik sa sila. Bahala sila. Kasi kung saan sarado na isip yun eh. Mga sarado na isip, paniniwala nila yun eh. Nag-umpisa lang ng pandemya yan eh. Pero nang walang pandemya, talagang wala namang online healing. Kasi dahil nangatakot din sa mga virus, di kuno. Doon na nagsimula yun eh. Doon lang Pandemya. nagsimula. Pero nang araw ng kami pa noon, ng mga manggagamot na kung sino, walang ganyan-ganyan. Kaya mga umbento na lang yun. Ang sinasabing healing, babasbasan mo yung tubig, orasyon at inumin, konsagrasyon. Pero sa cellphone, paano may healing? Kahit banggitin kung ang orasyon, di basta naman papasok yan. May sana kung yan yung parang toning, ha? Yung toning kay may mga mantra na may indayog, yung tunog, yun ang nagbibigay kapangyarihan. Totoo daw ba na nagiging aso, ay pusa or daga ang mga aswang? Animagus? Animagus na tinatawag. Kasi iba kasi, wala naman nakapagpatunay. Kasi sa pelikula iba nakikita. Pero magsasadaga, hindi naman magsasadaga. Kasi ang daming aanyong gagayahin pa, daga pa. Pero sinasabi niya, nakapagsasa-aso, nakapagsasa-pusa. Hindi pa ako nakakakita niya. Sa tumanda na akong ganyan, hindi ako pinakitaan eh. Meron nga ng araw, pinagkakagulo, may aswang, dumaan ako eh. Nang pagdaan ko, di talaw yung mga barangay, nalaki daw na sa bubong, kita raw nila malaking aso raw sa taas ng bubong, tapos nagsapusa, hinabol nila. Ang laki raw, malaki. Sabi ko pa, malaki pala yung ganyan, sabi nila. Nang ako'y dumaan, nanakbo yung aswang. Kaya nang sabi ko sa kagawad, nasaan? Ay, nanakbo. Nasaan na? Hindi ko nakita. Sila lang nakakita kung hindi ko nakita. Ito, Maestro, di ba manggagamot? Manggagamot ka. Kung hindi mo magamot ang isang tao, tama ba na kailangan riritualan mo pa? Ay, hindi mo nga magamot, ba't mo pa riritualan? Mali yun. Kasi ang tandaan nyo, ang ritualis na tinatawag ng mga ritualista, yung mga western na karunungan po yun. Western, mga kalamihan, mga nagsasagawa niya, mga Wiccan witch. And meron din naman good witch, meron din naman bad witch. Kung tawagin nila witch na sa puti, meron daw sa itiman na ayon sa kanila. Kaya lang ako'y hindi pamilyar dyan sa mga ritualistang yan kasi marami mga sinasagawa, may mga sayaw pa yan, mga ritual. Pero yan kung babasahin natin sa banal na kasulatan, labag yan Bakit kailangan mo pang ritualan? Sa Diyos ka rumikta. Kasi wala namang makapangyarihan kundi ang Diyos Kasi yung ganyan, pag nakapagpagaling ka ng mula sa ritual ng mga black magic, baka may kapalit yan. Kasi mahirap yun, baka humingi ng buwis. Hindi kagaya sa Diyos, walang buwis. Kasi diba yung mga ibang ganun na papasyente natin, pupunta dito. Ang hiningin sa kanila pang ritual. Ay, wala tayong, kasi yung pang ritual kasi ginagastusan din nila di umano yon. Pero, ingat din, marami mga peke. Bulsa lang nila nire-ritual. Meron ganyan pera-pera lang. Sasabi, ang layo daw ng bibilin, gagamit pa raw ng kandilang, hindi ko lang masabi, dami dyan sa Quiapo, kandilang itim. Mura lang. Mura lang, sasabihin nila, kamamahal ng 6,000 raw ang isang kandila. Aba, ay magbiro ka niya sa Quiapo, magkano lang ba yung kandilang yan? Iba kasi negosyo lang. Iba kasi sinasakyan lang yung pinaka-agramento nila. Kagaya din nila rito, may kulam daw, nang tingnan ko, wala namang kulam. Tagang sakit natural, sinabi ko, yung matanda na nga Marami ring mga
pasanin, nang tiningnan ko yung matanda, dinayagnos ko mabuti, sinaykoanalysis ko pati, sabi ko, nanay, wala po kayong kulam. At yung inyo pong sakit ay infeksyon. At bukod sa may infeksyon, meron, meron kayo pinagdadaanang malalim na problema. Isip kayo ng isip. Umamin sa akin, totoo nga raw, at may problema nga raw siya sa kanyang mga anak. Ay sabi ko, nako, huwag niyo problemahin yan. At madali yang magpapabagsak ng inyong kalusugan. Kasi kalaban ng tao, yung pinakang depression, psychological depressed, yan, ang isa pa rin mabilis magpahina sa tao. Kailangan ng tao, malakas ang mental mind. Pag mahina ang mind power, ay nako, ay magbubunga na iba't ibang sakit. Ito na maibasa, gagawin nilang kulam, lalo kung magsasalaysay ka sa mga albular, yung mga hangad lang magpakilala, gagawa ng istoryang hindi naman totoo. Yan ang isa pa dyan. Sasakyan yung kanyang nararamdaman. Yung pala ay sakit na ng emosyonal. Gagawin nilang espiritual. Sasabihan na may mga ang kumukulam na pagkadami-dami, ganun-ganun kasi. Ay di yung tao na stress, lalong isa sa loob niya sa isip niya na siya ginagawa ng masamang sumpa, ganun-ganun. Kaya yung tao lalong nadidepress. Tas hindi naman napagaling. Paano mapapagaling kasi hindi nga nila alam yung gagamutin. Yung pala psychological depression. Imbis na yung matanda payuhan ng palakasin, bibigyan pa ng kahinaan para lang makunan nila ng pera. Maraming ganyan eh. Pera-pera lang. Yun talaga yung pera-pera lang. Na hindi naman nagda-diagnose pero nangihingi. Oo. Kasi tiyatanong nila, ngayon sinasakyan nila yung nararamdaman ng tao, gagawin nilang kulam, hindi mo marunong pumulso eh. Maniwala ako pag marunong pumulso, ngayon sasabihin ng itong mga inggit, pulso, ba't nalaman? Hindi ko lang masabi. Natural na malaman dahil yung pulso, bawat pintig niyan, nalalaman niya ng bawat ng parte ng katawan ng tao. Kung ano ang sakit, panloob, maging sa panlabas. Yun yung mga sinaunang Sinaunang, mga doktor sa una, gumagamit ng pulso. Lalo yung sa parte ibang bansa, Middle East, pulso ang ginagamit nila. Lalo mga Chinese, pulso rin. Mga dalubhasang doktor na Chinese. Ay sila, kasi ang tao, kasi ang isang bagay na hindi nila napag-aralan, sasabihin nilang kasinungalingan dahil hindi nga nila natunghayan. Pero kung natunghayan nila, ay hindi sila kasi nakalagay naman din yung bawat direct point ng kunong sakit ng tao eh. Ang dami ng tanong ng mga tao kasi kakabasa nila ng mga e-book eh. Kaya naguguluhan na sila yun. Ayan ang mabigat. Ako hindi nagbabasa ng mga e-book eh kasi dati rin ako manggagawa ng e-book. Marami ako e-book. Meron lang mga lumabas na rin sa merkado na aking mga ginawa ng araw. Sa tulang, hindi naman buo lahat yun eh. Mga basic lang lahat yung isinulat ko ngayon. Wala akong inilagay na kabuuan. Tinago ko obra sekreto. At alam ko nga mangyayari sa aking buhay yan eh. Kakalat. Akala nila nandun yung ubra. Tinanggal ko lahat ang ubra. Ni isa, wala akong ikinurik dyan. Kaya ganyan, mga nagbasa lang ng e-book, nagmamarunong, hindi naman silang kumatha eh. Ang paniniwalaan niya yung mismong kumatha, pagkat yung kumatha may pinagbatayan, kaya nga nakakatha siya ng ganong salaysayin. Ako, magamat ako'y kumatha, may batayan ako. Yung katha kong yan, talagang pinalalim kong salaysay. Nasa akin ang kabuuan, pagkat akong sumulat yun eh. Maraming mga e-book na mga naglabas dyan, walang mga pundasyon. Kung saan lumulukso, pumasok na pati sa mythology. Nakakarunungan na ng Greece na ipinasok na sa kanilang pag-i-spiritual. Kaya maraming ligaw. Iba kasi nagbabasa ng basa, hindi nila alam na yung binabasa nila, nililigaw sila. Walang pinakang mabisang gamit, kundi yung mga tagang sa sinauna. Mga librito pa ng mga sinauna na talagang wala ka na makukunan sa panahon ngayon. Yung mga sinauna. Pero yung mga bago ay hilaw ako dyan. Hindi ko rin, kapag nakita kong bago, hindi ko rin para hawakan niya. Alam kong lalo't kilala ko rin yung mismong gumawa. Dawain ko rin manulat eh. Pero hindi mo binuo? Hindi ko binuo. Karamihan sa mga ginawa ko, hindi ko rin binuo.
Pero meron akong mga bagay na isinulat na panarili na hindi ko nilabas. Na talagang ako lang ang naghahawak ng librong yun. Siyempre kaya ako hindi pinahawakan, nandun yung buo. Oo. Yung mga ano, Yung mga esoteric, ang ibig sabihin ng esoteric, yan ay mga tagong karunungan na tinatawag. Hindi porket tinawag na esoteric sa demonyo na. Kasi ang mga esoteric ay yung mga karunungan ng mga propeta na hindi isinulat ng mga propeta pagkat alam ng mga propeta ang kahihinatnan ng sangkatauhan. Kaya tinago nila yun eh, yung esoteric. Yan sasabing The Lost Testament, yung mga nawawalang mga lihim na karunungan na tanging mga propeta lang. Ang hinayag nila yung pinakang mababang karunungan panlupa, pero yung pinakamalalim na hindi nilalabas. Ay kung sabihin ko sa inyo, ang Diyos ang hari ng Salamangka, pagkat si Moises, yan ang pasimuno ng mga mahika na itinuro ng Diyos. Kaya nga yung mahika ng Diyos, inilaban sa mahika ni Paraon, tinalo yung karunungan ni Paraon eh. Mga enkantador. Kaya nga sabi kay Moses, gagawin kitang Diyos sa harap ni Paraon. Oh. Yun ay ituturo ko sa iyo. Ang bawat sabihin mo'y magaganap sa bawat apat na elemento. Oh, naganap lahat ng ginawa ni Moises. Pag sinabing mga esoteric, mga lihim na karunungan yan. At yan ay hawak din ng mga matataas na mga parang mga crusader ng araw. Yan sila naghahawak ng mga lihim na karunungan eh. Mga sasabing mga emperador, Constantino, yan sila naghahawak niyan eh. Hindi nga nila inilabas yan. Meron may tinago nila. Maestro, ano masasabi mo doon sa gabay na engkanto? Kapre, duwende, tikbalang. Hindi ako niniwala dyan. Paano magiging gabay yung mga kapre, mga dapoling angel yan. Ang ating paniniwalaan, yung gabay na base sa iyong kapanganakan. Anghel de la Guardia na itinakda ng Diyos. Pero yung ganyang gabay, paano magiging gabay yan? Mga dapoling angel nga yan eh. Sila yung mga hindi nakaharap sa liwanag. Sila yung mga nagsitalikod. Sila yung mga nagsitalikod. Pasensya kayo kung may kita ko iba, mga fake account, nagtatanong. Ngayon, kilala ko mga albularyo din yan na magbaguhan. Kung marunong kayo, ay hindi na kayo magtatanong. Sabi, nangangahoy lang kayo ng kaalaman din eh. Ay, yun lang, master. Kaya bihira ka na mag-live eh, no? Oo, tulang ako hindi nangahoy kahit kanino mga alam. Hindi ako nangahoy kahit kanino. Sasabihin ng, ako din nangungulikta nitong fake account. Hindi ko lang masabi pa paano mo nasabi ako nangulikta. Ako ba kilala mo simula pagkabata. Pati ang aking estado ng buhay, hindi mo rin alam. At ngayon mo lang din ako nakita. Huhulaan pa ako. Oo. Bulaan naman. Manguhula, ano, maestro? Manguhula na ang labas niyon. Ayan. Hindi niya alam na ako ay maraming koleksyon. Minana ko pa sa aking mga ninuno. Bukod pa yung sarili kong atika at sariling sikap ng araw. Talagang yun na talaga yung gift sa'yo. Ayun ang naging gift ko, naging buhay ko, koleksyonin yung mga matatandang kasulatan ng araw, bukod yung mga ibang wala sa akin, tagang kinuha ko ng kinuha yan. Ginastosan ko, pinuhunan ko ng pagod yan. At pakikisama sa tao, makuha ko lang gamit ng araw. Hindi ganun yan na akala ng iba nakadampot, anting na, mali. Hindi po ganun ang anting. Ang anting ay bago mo makuha yan sa mga matatanda sa una, masahol pa sa naliligaw sa dalaga. Hindi mo mapasagot ng oo. Mahihirapan ka. At basa nila ang iyong layunin kung bakit ka napunta ron. Kasi ang ganyan, matalas din yan. Yung mga sa una, matalas. Alam nila na may inahangat ka, kaya ka naroon. Ay, ano? Binagkukunin. Ay, mga ritual, 5K. Ay, maraming ganyan mga nagsasagawa, mga ritual 5K. Kasi ang katuwiran nila, abalahin mo raw sila. Yun ang pinakandahilan nila. Magpupuyat sila kuno. Magpupuyat kuno. Ay, kung buhay nga si paring Kabasbas, ako may kakampi siya sa mga pagtuliksa niyan. Magaling manuliksa yung kumpare kong yun. Sumalangit na ang kaluluwa na aking kaibigan. Kaya kinuha ng Diyos sa maga, baka matatnampan ng kasamaan eh. Matindi rin sa katuwiran yung kumpare kong yun. Magaling din manggagamot. Magaling din yun. Pero tahimik lang. Tahimik lang, pero yun yung matindi sa debate. Nako, pag mali ang katuwiran eh.
ano, personal na po kayo pumunta. Yung mga naghahangad na sumadya sa akin ng personal, at mag-ano sa page. At ngayon, pasensya ho, kung fake account, din ang magme-message, hindi po kayo sasagutin sa page. Kung kayo nagkukubli sa fake account. At sasabihan ko ang admin na i-block agad. Kasi ayaw ko nang gagamit ng fake account. Kasi kung taga mabuti layunin, wala kayo itatago. Iba kasi mga pakawala ng ibang albularyo. May pumarito pakawala ng albularyo eh. Hindi ko nababagat kung sino. Ayaw kong bumanggit ng pangalan. Pinakitaan ko taga ng kakaibang milagro. Aatakihin sa takot eh. Hindi ko lang masabi. Akala ko gumagana ang taglay mo. Pinabilis kong tibok ng puso niya. Hindi niya mapigil eh. Ay, mutya. Nagamit ka bang mutya, Maestro? Hindi ako nagmumutya. Bakit? Kasi ang mutya bihira eh. Kaya nga mutya eh. Wala tayo yun eh. Merong mutya. Mutya ng silangan, perlas ng silangan mga mutya eh. Awit yun eh. Kaya lang, madalang ang mutya. Sa totoo lang. Wala na. Marami sa Quiapo. Ayun, doon ang maraming mutya. Bakit yung mga ibang mga religious ayaw nila sa albularyo? Kasi hindi nila... Sa doktrina ba talagang masama ang mga albularyo? Ang sinasabing masamang albularyo na kasi ng araw kasi hindi mo masama yan eh. Kasi ang paniniwala kasi nila black magic. Kaya lang, maraming itinago rin ang simbahan na talagang nag-iba ang takbo ng pamayanan ng pananampalataya. Kasi kagaya mga psychic niyan, sasabihin nila mga sa demonyo. Pero ng araw maniniwala kay mga propeta, mga albularyo din yan eh. Kaya kung sabing albularyo, mga manggagamot, nagsasagawa nga sila ng himala eh. Yung mga nagsasabi yan, mga hindi naman, tapos na, hindi naman nila kayang gaganapin yung sinasabi ng kasulatan. Sila yung nagsasalita ng kunong yung sa sarili nila, hindi nila kaya ipatupad. Sasabihin sa demonyo, hatol sila ng hatol eh. Akala mo ba, akala mo na sila very, very successful na makakarating sa langit? Walang taong nakapagsabi kung kailan ka makakarating sa kawalatian ng Diyos. Tanging Diyos ang nakakaalam yun. At kung ano man ginawa mo sa lupa, may tikapagtala na Anghel de la Guardia na siya nakakaalam. Kaya walang may lilim sa Diyos. Hindi ako naniniwala na yung mga sa demonyo. Hindi totoo yan. Yan ay parang politika yan eh. Sisirain nila yung bagay na hindi isinulat. Kasi yung mga bagay na hindi sinama sa kanonis, tinapalabas nila na karunungang huwad. Bakit? Nang huwag pag-aralan. Pero totoo, yun ay sinulat ng mga propeta na hindi dapat nila hindi nila sinama. Ayaw nila matutunan. Ang gusto nila, sila lang ang marunong. Marami nga dyan, mga nakita ko dyan, pastor na sinasapyan, nangingisay. Meron pa naman pastor na, hindi ako niniwala doon. Nagsasalita ng kung anong wika, ginagayo sinasabi ng mga apostol yung sa Pentecoste, yung pagbaba. Hindi totoo yung sinasabi sa kanilang yon. Pati yung sinasalita pati nila doon sa mga sadyang salitang makalangit, hindi yung hindi na totoo yun. Taka may sapak yung pastor na yun. Hindi ako niniwala doon. Ang makita ko ulit nung gano'n, ipapako ko sa nakatayo niyo pag hindi nanigasyon, iwan ko lang. Kaya nga iba, meron pastor na nagyayabang sa akin ng araw eh. Pinakitaan ko ng milagro eh. Kung totoong may Diyos yung, kung tagang totoo, kung kaya mong panindigan siya sabi ng kasulatan eh. Sabi ko, sabay tayo maglamas ng ng kumukulong langis at maghilamo sa mukha, hindi lumaban eh. Sabihin, hindi nila pinanghahawakan ng sinasabi ng kapangyarihan ng kasulatan kung talagang nasa kanila ang Diyos. Kasi pag sinasabing nasa iyo ang kadyusan, magmimilagro ka. Paano nasabi santo kung hindi nagmimilagro? Sabihin, yung sinasabi niya ay hindi rin niya alam eh. Mga nagmamarunong lang. Mga galit sa mga albularyo. Galit sila sa albularyo dahil takot sila. Akala nila yung kanilang sekta, maaagaw yung kanilang pinagkakapirahan. Anong hawak ng ministro? Supot. Anong hawak ni Judas? Supot. Sila ang Judas. Katapos mangaral, nakalahad do supot. Kaya yung mga inaaralan, payat. Pero yung nangangaral, ang taba eh. Isusubunan ng membro, ilalagay pa sa supot. Meron pa naman pati Diyos ipagpapalimos nila para doon sa simbahan ng Diyos. Huwag nilang gamitin ng Diyos.
Ang Diyos ay nananahimik, pati ang Diyos ay mayaman, di mo pa pwede ipagpalimos. Kung talagang kinakasiyan ng Diyos yan, hindi yan manghihingi. Maraming mga bulaan yan, tapos sasabihin nila, satanista, ganon, pagkukontra sa kanila, hindi totoo yun. Kasi sa sarili nila, hindi nga nila alam ang kanilang kalalagyan kung anong kababagsak. Pag sila namatay, sementeryo din ng bagsak eh. Maniniwala ako, pag namatay siya, binabaan siya ng ulap at nililiman ng liwanag at itinaas. Doon ako naniniwala na talagang banal yung katawan mo. Walang banal. Kundi ang Diyos lang. Si Moises, ay hindi nga rin nakuha yung bangkay. Kinuha ng Diyos, itinago eh. Marami kasing mga tagong kasaysayan na marami kasing saradong isip na ang gusto lang nila, para bagang gusto, nagpapasampalataya sila, takot sila na maingganyo yung kanilang miyembro. Kung talagang sa Diyos ang aral ng sinasabi ninyo, ay wala kayong dapat katakutan pagkat nasa inyong espiritu ng Diyos. Hindi, takot sila mabawasan eh. Sabi, mababawasan yung pundo nila eh. Kayo naman, nagagamot lang, pupunta. Nanggagamot lang naman kami. Hindi naman ay pag ako nagtatag na religion ay talagang kawawa kayo. Gagamit talaga ako ng matinding, hindi lang ayaw kung kasi religion, kasalanan sa Diyos yun, negosyo yan eh. Nako. Hindi. Marami dyan, mga anime kibuloy eh. Mga gano'n, kala mo, kababanal. Mahirap tayo magsalita ng bagay-bagay. Yung sarili nila, ang uriin muna nila bago sila dumistansya. Kasi mamaya didistansya sila, sarili nila, hindi nila kayang itindig. Yun ang ibig kong sabihin. Wala sa religion ang kaligtasan na magpapalaya sa tao kundi ang sarili mo. Wala sa anumang pananampalataya. Pagkat lahat ng ating gawa ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang aklat ng buhay niya may tikapagtala. Yan ang hindi nila alam. Kaya sinasabi na huwag kayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa, sa langit kayo mag-ipon. Hindi sa langit mag-iipon, dito ka sa lupa mag-iipon. Kasi pagpatay ka na, hindi ka na pwede makapag-ipon, babasahin na ang sakdal sa iyo. Ayon sa iyong mga gawa sa lupa. Yan sinasabing kaligtasan, ang Diyos ang magbibigay niyan, hindi yung kung sinong pastor o tao. Kahit yung nagsasabing pastor, sarili niya, hindi niya kaya iligtas eh. Bakit? Kung kaya niya iligtas bakit siya nangangailangan ng maraming membro? Takot sila. Tapos ang gagaling, mambabasaan ka ng Biblia, yung sinasabi nila, hindi rin naman nila natupad sa sarili nila. Sa 12 apostoles, ni isa wala nga nakatupad, si Kristo lang eh. Si Kristo lang ang nakatupad lahat sila nagkasala eh. Ay kung sabihin sa lahat ng mga apostol ni Kristo, mga barambado lahat. O si Pablo, mamumusong. Si Pedro, mananaga. Nanaga ng ting. Nasa kasaysayan yan, nakatala sa Bible yan. Walang perpekto. Nako. Ito pa mga nagbabasang ito, nakabasa lang feeling sa kanila. Ay kung sabihin ko sa inyo, walang Pilipino nakatala sa Biblia. Sa mga Israel lang yan nakalagay dun eh. Lalo sa Old Testament, paano Israel ang tinutukoy, walang binanggit na Pilipino doon. Dinala lang sa atin yan na mga Kastila. At tayo dinoktrina sa Katolisismo at sa Kristyanismo. Baka kasi nagyayabang akala hindi ko alam istorya basa ko lahat ng kasaysayan, ako nagbasa ng istorya. Hindi na nila pwedeng paandaran lang ng Biblia. Hindi nila pwedeng gamitin ng Biblia. Ang Biblia ay naganap na. Ang misteryo ni Kristo ay tapos na. Namatay, napako sa krus, namatay, inilibing, nabuhay, nanaog sa kapinaron na umakit sa langit, naluklok na nga sa kanan ng Ama Tapos na, hinihintay na lang yung pagbabalik. Kasi kung iaaral nila yung sinasabi ng mga apostol na nagkamali din niya nga yung mga apostol hindi nga natupad Nasaan sila na si Kristo ipako, nanakbulhat, nakatakot niya hindi nga sinama si Kristo hanggang sa kamatayan Yan ang ibig kong sabihin. Kaya si iba kasi yan, kagaya niyang pangalan, yung anong yan, meaning niyan. Hebreo yan Yan ay Hebreo.
Kasi marami kasi mga salitang Hebreo, kagaya ng Yahweh. Yung Yahweh may halong Latin Greek. Kasi ako nagbasa din ng mga Hebreong kasulatan. Meron ako, kumpleto ako ng... Nasa likod mo, Maestro. Oo, kumpleto ako ng Hebreo eh. Meron din akong Tanak, Torah. Ayan, nagbasa ako niyan. Yung mga Jewish book. Yung nga mga Hudyo, di naniniwala kay Kristo eh. Kaya hanggang ngayon, ang mga Hudyo, pinarurusahan ng Diyos eh. Para din yan yung mga pastor na matitigas ang ulo, nagmamarunong. Wala naman dunong. Oo. O, tingnan mo, hindi naman sa pagyabang. Ang mga Hudyo, matitigas ang ulo. Mga lahi ni Paraon. Hindi sila naniniwala sa Mesiyas, kaya sila hanggang ngayon nagigera pa. Hindi nila nasumpungan yung lupang pangako, panay kaguluhan na naghahari. Bakit? Hindi nila tinanggap ang Mesiyas eh. Pero kung tinanggap nila ang Mesiyas, doon magkakaroon ng kawalatian. Kaya yung sinasabing Jerusalem, bumababang Jerusalem, yan yung kaharian ng Diyos sa kalangitan. Yung sinasabing Jerusalem na lupang pangakong banal na kanilang dinating, na ginawang Jerusalem, Israel, yan ay wala na doon ang misteryo ng Diyos. Umalis na doon. Itinaas ng Diyos. Pagtaas ng Kristo, itinaas. Kasama rin yun eh. Tinanggal doon sa Jerusalem, sa Israel, ang kawalatian. Tinanggal. Natira na lang doon yung pinakang bakas ng nakaraan. Pero yung misteryo, tinanggal ng Diyos doon. Kasi ilan lang ang tumanggap. Ilan lang ang tumanggap eh. Kaya nga, hindi nga sila nagkaroon ng kapayapaan eh. Hanggang ngayon eh. Oh. Gera. Gera pa rin. Sabihin, nalis na ng Diyos ang kawalatian doon. Yan ang maraming kasaysayan na meron nga akong mga kaalaman na pinag-aralan ko na tataas ng mga mataas na sutra ng Torah na hindi na rin tinatago ng mga Batikano eh. Kasi pagka nalaman eh, nandun lahat ng mga paano nang ginawa ni Kristo yung mga iba't ibang mga milagro na naayon sa kanyang pagka-Diyos. Paano bumaba ang Espiritu Santo na gumanap sa katawan niya. Ang bautismo ni Juan Bautista, doon bumaba ang Espiritu bilang upang ganapin ang pinag-utos sa kanya ng amang nag-utos. Maraming misteryo. Bukas naman. Oo. Punta na lang po yung mga Oo. Bukas, magsadya na lang kayo sa gamutan kasi gamutan Martes. Biyernes, Martes, yan po lang araw ng gamutan. Ngayon, kung meron po kayong mga katanungan, sa page, kayo mismo mag-ano, para tayo, huwag kayong pagka-pick account, pasensya, hindi kayo sasagutin ng aking admin. Kasi iba, pick account, mga pakawala eh. Maraming mga bagay-bagay kasi na nanunubok. Ay, kung tagang mahusay ka, sabi ko nga, magpakilala. Kasi ang mahusay, tagang walang itinatago. Ay iba, nagtatago sa mukha ng may mukha. Di sabi, dami account, fake account. Kaya madami account. Kasi sabihin, yung gumagawa niyan, mga taong walang sentido komon yan. Yan yung mga taong mapagbalat kayo, pwede kang hudasin yan. Hudas Barabas ang tawag ko doon. Okay na. Sige, maraming salamat. Sa susunod na lang ho. At sinasabi ko lang, maraming salamat pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Hindi tayo nangungontra ng anong paniniwala. Paniniwala nila yun eh. Ako ang kinukontra nila. Pag ako kinukontra nila, lalabanan ko silang debate. Meron akong kasulatan, nandun yung ipalalaban ko naman sa hayag na karunungan na pinalyayabang nila. Okay na, Maestro. May tago akong katuwiran na panipilosopiya din. Na pwedeng sakluban yung pinagyayabang ng mga pastor niyan. Okay na, Maestro. Sige. Pagpalang araw. Sa susunod na lang tayo ulit.